Panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katao ng ating mahal na Apo Kunsi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Dakilang walang kapantay, gawa niyang kay inang. Tunay na napapasilay sa kanyang mga anak sa sanlibutan, kaya't ang nagtuto ng pansin sa kanyang kabutihan. Tuwiran niya nilang nararamdaman, siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ngunit kapag hindi mo siya pinagtuunan ng pansin, hindi mo ito mababatid, hindi mo ito makikita. Sapagkat ang tao ay tao, maraming gusto, maraming kagustuhan, maraming minimithi na makamtan sa buhay. Ilan nga kaya ang magtutuon ng pansin na pag-aaralan niya o pag-aaralan nila ang kabutihan ng Ama? O ang pinag-aaralan ng tao ay ang kanya lamang kagustuhan at kung ano ang gustong gawin niya? Mga minamahal, kay palad ng taong patuloy na naghahanap ng kalooban ng Ama ay madama nila. Kay buti ng Ama sa lahat ng mga anak niyang naghahanap
kung paano siya mararamdaman, kikilos sa kanilang buhay at tutupad sa kanilang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Itinuro na ang lahat, pinarinig na ang dapat, nasambit na ang marapat, kung tao'y may pandinig, ay makaririnig. Maliwanag ang tinuran, humingi kayo sa aking pangalan, at kayo ay bibigyan. Ngunit hindi pa kayo humihingi, magpahanggang ngayon. Ano ba ang ibig sabihin sapagkat ng panahon na yaon, ang mga apostol ay hindi humingi na ginamit ay ang pangalan ng kanilang guro. Nung oras na yaon, na binabaybay at sinasabi, paalis na ako. Ngunit panandalian lamang ang lumbay, sapagkat masigit na galak ang ipagkakaloob pag muli nasilayan ang muling bumalik. Mga minamahal, walang pinagkaiba kapag ikaw ay naghahatid sa iyong anak, halimbawa ay aalis. Lungkot ang naiiwan sa iyo bilang anak mo na minamahal. Subalit, kapag nalaman mo ng maganda ang kalalagayan niya, ikaw na magulang na nalulungkot nang ikay iwanan, unti-unti nang naiibsan niyaon. Galak nang yung nararamdaman at higit pang galak nang makita mo siyang muli. Ano nga ba ang habilin at patuloy na binibilin? Kilalanin niyo ang Ama at makikilala niyo ang anak. Ang kumikilala sa anak ay nakikilala ang Ama. At ang nakikilala ang Ama, nakatutupad sa kalooban niya. Kung magkagayon, mga minamahal ko, ang mabuting isang halimbawa ng anak na ipinagkatiwala ng Ama, ang tunay na katapatan at pagiging makatotohanan, kung tunay nga lamang susundin ng mga anak ng Ama, walang mabibigo at bibigoin siya. Sapagkat ang kabiguan ay hindi kanya, kundi ang kabiguan ng tao ay pagpapatibay at pagpapatatag ng pananampalataya upang kapag natutunan mong sa tuwin ay ito'y gawin at tupdin, mapapakita ng Amang mahiwaga sa iyong buhay kung sino siya at ano siya. At siya una nga ang pawang katotohanan. Lahat ng kahiwagaan ay Kanya. Lahat ng mahiwagang gawa ay siya. Kaya't ang bawat anak niyang sa Kanya'y nagtitiwala, tumatanggap at nakikinig na ganap, sinusunod ang Kanyang mga aral, kailan may hindi bigo, kundi tagumpay palang lahat. Kaya lamang, batahin ang panandalian ay hirap na hinihingi ng inyong pagsusumakit, ng inyong pagsusumikap,
upang mapatotohanan yung kayo'y tapat na tumatanggap na sa pag-usad ng araw, buwan, taon na kayo'y nakikipag-isa at nakikipagtotoo sa hindi ninyo namamalayan, nakausad kayo, nakakahulagpos kayo, ang lahat ng pinagdaanan nyo ay wala ng bakas pagkatapos ng ibigay ang galak. Sapagkat doon na isa sa larawan at napapatotohanan kung papaano kumilos ang Ama sa mahiwaga at kapangyarihan niyang gawa. Halina, halina, mga minamahal ko, kung walang ipatutupad ang Ama, para mapakilalang siya'y mahiwaga at mabuti sa lahat, walang mapapakita na siya'y buhay na buhay. Subalit, kung ikaw ay anak niya na nagtiwala at pinagtiwalaan mo siya, ang takot at pagkabahala ay kanyang winawala. Pinaparam, inaalis, pinapatay niya upang maghari ang katapatan at pagiging makatotohanan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay tagal ko ng maraming pinagdaanan, subalit kailanman ay hindi ko pa hiniling sa mga alagad na ipanalangin niyo ako. Sapagkat hindi pinababatid ng Espiritu sa akin ng gayon, ngunit kahapon, nangusap siya, anak, bakit marami ang nanahan sa kanilang sariling kakayahan at kapangyarihan? Tandaan mo, mataas man ako't kataas-taasan ang pinagmulan ko, ang tanging hiniling ko sa mga apostol ko ay magdalanginan at manalangin sila. Sapagkat yaon ang tanda ng kababaan at pagpapakumbaba na anuman ang taglay mo, kailangan mo iyong kapwa. Kaya, ang nananahan sa ganang kanyang sariling kakayahan at ginagamit ang kanyang kapangyarihan, pagkatao yan, anak. Kaya, bilang isang lingkod, alagad mo mang naturingan ang lahat na naging kaakibat mo, pababatid ko sa iyo kung sino ang nararapat na pinalalakas at lumalakas ang Espiritu dahil sa pagsusumikap at pagsusumakit nila. Na ang bawat kaisa at isang layunin at damdamin, aking pinakikinggan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapwa mo, kailangan mo, maging sino ka man at anong kailangan. Nandyan man sa iyo ang lahat. Huwag mong panghawakan ang nandyan sa iyo. Kundi, magpakababa ka at ipakita mo na kailangan mo ang kapwa mo, higit ang mas mababa sa iyo. Sapagkat, dito sinusukat ng Ama kung hanggang saan na ba ang pagkilala mo sa Kanya. Dito nakikita ng Ama kung papaano na ba ang taglay mo bilang mula sa Kanya. Kaya magalak, magpasalamat at magpuri ang mga anak niyang taglay, ang Kanyang Espiritu, subalit hindi nila pinanghahawakan kung anong meron sila, kundi nandun pa rin nang para sa kanila'y kailangan nila'y kapwa-tao, kailangan ng Ama. Napakalakas ng Kanyang pagtugon sa Kanyang mga anak na nag-iisa na Espiritu niya ang suma sa kanila. Buhay ba ang Ama? Kaya wika nga niya, bakit ayaw labanan ng tao mga pinagdaraanan niya? Paano mapapatotohanan na sa iyong pagbabata, pagpapagal, paghihintay, pagsusumakit at pagsusumikap, isang araw, anak, di mo namamalayan, ginagantihan kitang ganap, nakalalayak ang ganap, at higit na galak ang iyong matatanggap.
Sapagkat mahiwagang kumilos ang Ama, ang hindi mo inaasahan, sinusurpresa Kanya. Kaya, itinuro niya rin ang mga kaparaanan kung paano manalangin. Kapag palang hihilingin ninyo, ay halimbawa, mag-a-abroad ang anak nyo, huwag nyo hilingin, Panginoon, makaalis po sana siya doon po sa bansang iyon. Kundi ganito, Panginoon, ang kalooban mong maghari, kung nararapat po siya sa kanyang tutunguhang iyaon, ibigay mo po ang tagumpay. At sa karamdaman naman, yun, ang dapat mong gawin ay ganito naman. Panginoon, wala pong makapagpapagaling na sino man maliban ikaw. Kaya, ibigay mo po ang kagalingan sa kanya. Hinihiling mo ang kagalingan niya sapagkat siya lang makapagpapagaling at tunay na kapag binigay niya yung kagalingan, wala ngang imposible. Kaya naman, ang kahilingan ng tao may akmang pagdulog, may akmang pagtuturan para masambit mo ang tama at marapat sa Kanya na ikaw ay naninikluhod at naglulumuhod. Hindi maring kung kagustuhan ng kapwa mo na makatungo doon at makatungo diyan, maging ikaw sa sarili mo, huwag mong panaigin ang sarili mo. Kundi, Panginoon, kalooban mo ang maghari. Ang kagustuhan mo ang manguna, huwag ang sarili kong kagustuhan. Sapagkat kung gusto ko man at di ako nauukol at di mo kalooban, kapag binigay mo yung hiniling kong makaroon ako at makaparoon, baka mahirapan lang. Kaya dapat ganito ang panalangin. Kung kalooban niyo po at kagustuhan, makamtan po at magtagumpay. Subalit kung labag sa iyo at hindi nyo niloloob, huwag mo pong ibigay kung ako'y mahihirapan at masasaktan lamang. Na pagsisisihan ko ang bakit ko hiniling sa iyo, ako'y pumaroon at pumariyan. Kaya maraming tao ang, bakit ganon? Binigay sa akin. Bakit nagkaganyan? Kaya pala may nangyayari at nagaganap. Kapag hiniling mo, hiniling ko naman yun, bakit pinangyari, ba't nagkaganito? Sapagkat may mali. Hindi mo hiniling, kalooban mong maghari, sapagkat kung ikaw walang pagkakamali. Buhay ba ang Ama? Lahat ng mabuti tinuturo ng Panginoon, itinuro na ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya naman ang mga totoong nakikinig at nakikinig ng tuwiran, natututo nga silang ganap at nababago ang isip, nababago ang damdamin. Kaya halina mga minamahal ko, huwag niyong pahirapan ang isip niyo. Huwag niyong pahirapan ang kalooban niyo. Kapag ginusto ng Ama, walang kahirap-hirap. Kung mayroon kayong mithiin, maghintay kayo. Kung mayroon kayong pangarap, huwag kayong mainip. At patuloy niyong gawin, siya'y sundin ang sundin, kayo'y tumupad ng tumupad na isang araw, hindi nyo namamalayan kung kailan di nyo inaasam-asam at kung kailan di nyo kailangan, kung kailan hindi nyo alam, yung pala'y binibigay. Yan pala ang marapat. Kaya magtibay kayong ganap. Patuloy kayong manalig, magtiwala ng lahat ay Kanyang ipatutupad, ipagaganap, ibibigay sa takdang nararapat. Sa oras na dapat kang makalaya, walang kasakit-sakit, walang kahirap-hirap, wala kang magagawa kapag ang Ama ang gumusto sa lahat. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Walang pagkabula. Katulad halimbawa, asawa mo, hirap na hirap kang magtuwid, magtama, paiyak-iyak ka, galit ka lagi. Wag. Ibigay mo sa Ama. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Idulog mo sa Kanya. Manalangin kang tapat. Sa kabila man ng pinahihirapan ka, naghihirap ka. Kaya nga ang sabi ng Ama, ang Espiritu ko ang tanggapin nyo at siyang magtuturong lubos sa inyo. Pawang katotohanan, pag kumilos siya, mismo,
ang hinihiling mo sa Kanyang dinudulog mong magbago kapag siyang kumilos, mismo yung taong hinihiling mo, siya nang magpapabatid, siya nang magpapakita sa maling gawa niya. At siya nang magbabago sa sarili niya. Sapagkat kung ikaw lamang, puro hirap ng loob, puro sakit ng isip, at hinagpis, luhang tumadagagtak ang iyong daranasin. Ngunit kapag binigay mo sa Kanya, inilagak mo sa Kanya, hinandog mo sa Kanya, di mo namamalayan, natatapos na at hinuhulagpos ka na niya. Buhay ba nga, Ma? Kaya kahit nasaan kayo, huwag niyong aalisin ang pakikipagniig niyo sa Diyos. Mas mainam, maraming tao. At hindi ka kayang lituhin, guluhin, pag-ingayan ka man nila. Sapagkat kung nakasentro ang isip at damdamin mo sa Ama, baliwala ang ingay na yan. Baliwala yung maingay na yan. Baliwala ang mga usapan na yan sapagkat ang isip mo'y hindi nila natatalo, hindi nila makukuha, hindi nila maagaw. At yan ang pawang katotohanan. Kapag ang Espiritu ang nasa inyo, anong ingay dyan? Anong sigawan dyan? Wala kayong pakialam dyan sapagkat ang isip nyo hindi doon nakatuon ang tenga ninyo. Sapagkat sa Kanya kayo nakatuon ng pansin. Pagtuunan nyo siya ng pansin, kahit saan man kayo, hindi kayo maiingayan, magugulumihanan, mababagot, mayayamot. Santambak namang kausap. Isa lang ang iyong iharap, panghawakan, matatapos ang lahat. Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, maliwanag ang tinuran. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ano ba ang ibig sabihin yan? Kung magtitiwala, maniniwala ang tao sa ibinaba ng Ama, ang paglisan nito, ang kapalit ay galak at tunay na tagumpay ng mga nagtitiwala, naniniwala at tumatanggap. Sapagkat ito ang kasaysayan na marapat pagnilayan, na kaya may nagsakripisyo, kaya may tumubos, sapagkat kalooban ng Ama na tubusin ang mga anak at ipakita kung sino siya at ano siya sa mga taong nagsasakripisyo, may kaakibat na galak ang kanilang kakamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya huwag niyong pahirapan ang isip niyo sa pangarap, kundi mag-isip kayo ng mabuti at gumawa kayo ng mabuti. Ang pangarap niyo'y unti-unting nararating. Unti-unting nakakamtan, sapagkat sa pag-unlad man ng buhay, mas maganda ang usad ka ng usad sa hirap man na pakikibaka hanggang sa di mo namamalayan, ikay nakasadsyad na hulagpusan mong ganap na bago ang takbo ng buhay. Kaysa mayroon kang gustong mithiin, mabilis mong gustong hawakan, subalit pagkatapos naman ay hirap na sakit ng kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung totoo lang ang tao na nakikipagtotoo nga sa Ama, di nyo man madarama yung hirap ng araw-araw nyong pinakikibakahan. Sapagkat kaya nyo hindi nararamdaman, may kasama kayong nagpapagaan ng inyong katawan. Nagpapagaan ng inyong kalooban. Nagpapaluwag ng inyong kaisipan upang di kayo masaktan at hindi kayo magulumihanan. Yan ang Ama. Kaya kapag pinanghawakan mo ang salita niya at hindi ang salita ng tao at salita mo, sigurado, di mo namamalayan. Kay patag mo, nagugulo ang kapwa mo, ikaw payapang-payapa. Nagagalit sa iyo ang kapwa mo, ikaw ay nananahimik na tuwang-tuwa. Inis na inis sila sa iyo, ikaw naman walang alam kundi magpuri sa Ama at magpasalamat. Sapagkat pinabatid niya sa iyo ang dapat mong gawin, pinakita niya sa iyo ang dapat mong hanapin, at nalaman mo kung paano mo siya pakitunguhan.
nang dahil siya ang ginusto mong kamtan. Kaya mithin ninyo siya muna bago ang lahat, at pagkatapos niyon, pakikita niya at ilalahad sa inyo ang dapat at marapat, na walang sakit, walang hirap, ngunit hindi mo kayang liripin paano niya napapatupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Sapagkat kapag siyang kumilos, ikaw nananahimik, kapwa mo pinakikilos. Ikaw nakatahimik, kapwa mo ang gumaganap. Sapagkat gayon ang Ama, ikaw na ginagamit niya, siyang tumutupad at gumaganap, kinikilos mo lang ang katawan mo. Kaya kung paano mo nilalagak ang katawan mo sa Kanya upang pakilusin niya at patuparin niya, may kapwa naman siya gagamitin para sa'yo upang ikaw naman ay gantihan niya ng galak na kakakibat ng ginagawa mong pagpapakasakit, pagsasakripisyo, sa pagtugon, pagsunod mo sa Kanyang mga panukalang mabuti sa iyo. Subukan nyo. Kapag hindi totoo, sibakin nyo ang palad nyo. Bakit palad namin? Magtatanong ang pilosopo, hindi totoo ang ginagawa mo, kaya dapat sarili mo saktan mo. Ngunit kung totoo, kung paano sinusunod mo ang kalooban ng Ama at tinutupad mo ang aral niya, wala kang tanong, wala kang pagtatanong, wala kang pagsisisi, wala kang sinisi, kundi sinabi mo, kaya natutupad ito, Ama, ganang layon kong sumunod sa iyo, kaya ikaw ang maghahari sa akin, at ikaw rin ang magpapalaya, magbibigay galak at tagumpay ko. Subukan ninyo. Alam ng Ama puso ng isa't isa. Alam ng Ama ang kalooban ng bawat isa. Alam ng Ama ang laman ng isip ng kung sinong anak niya. Sapagkat kung nakikita niya, itong anak kong ito, kahit anong pinagdaanan niya, lumuluha man siya, sumusunod pa rin siya. Palagay niya'y mahirap dahil akong kasama niya, sumusulong pa rin siya. Palagay niya'y wala siyang nakikitang pag-usad at pagbabagong buhay niya na hindi ko napapakita dahil hindi niya hinahanap, kundi nararamdaman niya yung pag-ibig ko, isang araw aaliwin kong masigit siya. Mga mahal, walang makapagsisiwalat ng totoo kung hindi ang Espiritu Santo. At di naman makatutupad ang Espiritu ng Ama kung walang gagamiting tao. Kaya't ang tapat at totoong tumanggap at nagsiwalat at nagpakatupad sa kanilang gampanin at tutupad sa kanilang pag-aatas, Ama ang kakibat nilang lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Tandaan ninyo, isip nyo pa lamang batid na ng Ama. Kapag binuka ang bibig nyong, tapat na nagmula sa puso ang pinagmulan niya, lalong nalugod siya't natuwa sa inyo. Kaya di man kayo magbuntong hininga, ikaw aarugain kaniya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, pakilusin mo man ang pakilusin ng kakayahan mo't pwersa. Ngunit kapag hindi ginusto ng Ama, matatapos ang pagkilos mo at mahirapan sasaktan ng damdamin mo. Ngunit, kapalit nun, higit pang dusa. Ngunit siya ang panghawakan mo, sa kanya kamanahan at magtiwalang lubos. Kapag siyang nagkaloob at nagbigay, mahirap man sa una, magaan ang kasunod niyan, sapagkat siyang nagpapagaan sa hirap ng dusa ng kapwa-tao, ng kapwa-tao sa kapwa-tao, tao sa tao, ngunit Ama ang kaakibat nila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya maliwanag ang tinuran,
Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sapagkat batid ng Ama kung anong makagagalak sa inyo. Kung sa hirap na dinaranas ng inyong katawan, ngunit tapat kayong nananalig at nagtitiwala, doon kumikilos ang kapangyarihan niya sa hiwaga at himalang gawa na napakikita niya, pinakikita niya sa mga anak niyang nagtiwalang tapat at totoo siyang tinanggap. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Habang may buhay, magpakatapat ka, magpakatotoo ka sa iyong pananalig, sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtupad, sa iyong pagtanggap, ang Ama ang siyang iyong kaakibat. Di mo namamalayan, may ginagawa siya sa iyong kapanahunan at may gagawin siya sa mga susunod pang panahon, sapagkat noon, ngayon at kailanman, walang tumupad at gumanap ng hiwag at mahimala, kundi siya lamang. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O kay sarap paglingkuran ng Ama. Kung hindi nyo kaya, manghingi kayo at kayo ay bibigyan niya. At lagi niyong tatandaan, ang tiwala sa isa't isa ay malaki, malaking bagay para magkaroon kayo ng kaginhawahan at kapanatagan ng kalooban. Pero alam niyo po ba, pagkasama niyo ang Panginoon, di naman kayo nababahala, natitigatig kahit napakarami mong nakikita. Sabi nga, kahit pala mahanay ka sa mga may kaya, mayayaman, may pera, na tinatawag, may talino, at ikaw ang pinakamangmang sa palagay mo. Pero hindi ka magmumukhang tanga, magmumukhang mangmang, dahil ang Diyos ang kasama mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, pakikiis at pakikipagtotoo, ibigay nyo sa sarili nyo, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil dakila ang Diyos, ano ba ang gusto niyang mangyari sa bawat kadakilaan niya? Mula sa mga gawa ng apostol. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain. Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasayo, hindi ka maano. Sapagkat marami akong tagasunod sa lunsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito
pinansin ni Galion. Hindi ka naman makatutugon sa larangan ng kabanalan at pag-aatas na hindi katulad sa gawang tao kung wala sa iyo ang patnubay ng Espiritu Santo. Kaya't kung batid mo ang Espiritu Santo ang sumasayo at ang Ama ang nagtura na sabi niya, ika'y pinagkakasihan niya at ika'y tinatalagan niya, wala kang gagawin kundi magtiwala at maniwala sa Kanya. Wala kang gagawin ganang sarili mong gagawin, kundi ang gagawin niya ang siyang dapat mong asahan at patuloy mong aasahan, sapagkat siya'y tutupad sa iyo sa ganang paniniwala at pagtitiwala mo na siya ang kasama mo at patnubay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, itong si Pablo ay tumalima, sumunod. Bagamat gayon ang kaganapan, sapagkat sinabi niyang, hindi ka maaano. Mga mahal, sumusunod ba kayo sa Ama? Tumatalima ba kayo sa Kanya? Pinahintulutan niya ba niyang pinabayaan kayo? Naganap na ba ang pagtalima ninyo'y naging luha pa ang kapalit? Naganap na ba na sa kabila ng inyong mga ginawa, kayo pa ang napahamak? Sapagkat kung siya ang nagkaloob, napapatotohanan niya ang pagkilos niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya, paghiga mo, patag ka. Alam mong tuturuan ka niya sa gagawin mo bukas. Pag umalis ka, tumungo ka sa dakong yaon, wala kang iniisip na kahit na ano, sapagkat ang laman ng isip mo, siya lamang kung ano ang ibibigay niya. At wala kang tigatig. Wala kang takot, sapagkat alam mo, siya nag-atas sa iyo, siyang nag-utos ng dapat gawin mo, siya ang kasama mo, at di pababayaan ka sa lahat ng sandali, sapagkat siya, ang anak, ay ikaw, ang ama mo, ay siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, napatotohanan nyo na ba sa buhay nyo bilang naglilingkod ang maraming hiwagang ginawa ng Diyos sa buhay nyo? Kung patuloy nyo pa siyang hahanapin, patuloy nyo siyang masusumpungan. Kung patuloy nyo siyang dadamhin, patuloy nyo siyang mararamdaman. At kung patuloy kayong magtitiwala, di lamang yan ang inyong kakamtan. At kung patuloy kayong susunod, hindi nyo namamalayan lahat pala ng sakit at hirap, dusamang tinatawag, siya ang nagpapagaan, naghuhulagpos, nagbibigay, galak na may katagugpayan. Buhay ba ang Diyos? Kaya halina mga minamahal ko, huwag niyong idahilan, hindi ko kaya. Huwag niyong ikatwiran, wala ako. Kapag kumilos ang Ama, may kakayahan ka. Kapag ginusto niya, mayroon ka. Huwag mong sabihin, wala akong magagawa. Kapag ginusto niya, marami siyang magagawa. Halina, upang mapatotohanan niyo ang pagkilos niya, subukan niyo munang sumunod ng sumunod. Huwag muna kayong magreklamo ng magreklamo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Pag sinabi, halika anak, sumunod ka sa akin. Hindi po ako makalakad masakit po pa ako Kaya nga sinabi niya, halika anak, sumunod ka sa akin. Wala ba siyang isip? Alam niya yun. Ngunit dahil gusto mong sumunod sa kanya at nagtitiwala ka, masakit man ang paa mo, susunod ka. Mayroon ka mang palagay mo'y nakakatakot kung ikaw lang mag-isa, pero dahil alam mong siya ay kasama mo, wala pa rin, susunod ka pa rin. Ang wag mo lang susundin ang sarili mo, baka gusto lang ng sarili mo yan. Kapag gusto mo lang ng sarili mo lang yan, sigurado, pagdating ng gabi, isip-isip, bagabag, kalituhan, pagkatakot, kagulumihanan, nandyan sa'yo, di ka lang kumikibo. Nandyan sa'yo,
di ka lang makapagsabi sa kapwa mo. Ngunit nakikita ng Ama, nandyan sa'yo. Ibig sabihin, wala siya sa'yo. Ngunit kapag siya nasa sa'yo, nakikita niya, umiiyak ka man, nagtitiwala ka. Nalungkot ka man, umaasa ka. Wala ka man, nananalig ka. Sapagkat alam mo, kasama mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Paano naman yan matutupad? Ganang sarili ninyo hindi nyo kaya. Kaya kailangan nyo ang magbibigay kakayahan at magbibigay liwanag at pangunawa. Tanggapin nyo, banal, banal, banal na espiritu, hindi huwad na espiritu. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang tinuturo ng banal? Kaya sasabihin niya sa'yo, anak, kung ako ang sumasayo, ipatag mo ang loob mo. Kung ako ang nag-ata sa'yo, tuturuan kita ng dapat gawin mo. Huwag kang sasangguni sa ibang espiritu. At huwag kang magpapaturo sa kapwa mo tao na ibubulid ka sa impyerno. Ako ang pabayaan mong magturo sa'yo. Sapagkat, kung kalooban lamang ng kapwa mo at kagustuhan bilang tao ang ginugusto nila at sasabihin naman sa iyo sa kapakanan nilang sarili, bulid ka na sa kapahamakan ako. Paano at ano ang palatandaan na ako? Kailan may di kita'y bubuyo? Sa alam kong, hindi mo kaya, wala ka, di mo magagawa, kundi lahat. Alam ko, ibibigay ko sa iyo, may kaya ako, may magagawa ako. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. O sulong, paano ang palatandaan na isang mabuti ang tao? Na mabuti nga ang tao. Hindi siya nanghahawakan sa sarili niya. Pinanghahawakan niya yung kalooban ng Ama. At paano nakikita ang tunay na bababa at bukal ang kalooban niya? Nakikinig din siya kahit sa kaninong kapwa niya, mababa pa sa kanya. Sapagkat sinusuri niya kung sino ang totoong tama sa kanila. Kung lahat lang ng tao, unang susundin ng Ama at pakikinggan na siya. Huwag mo sabihin, panda ka. Huwag mo sabihin, lampa ka. Huwag mo sabihin, duwag ka. Lahat ng iyan, kayang baguhin niyong Ama. Kaya niyang patangkarin, pataasin ang pananampalataya mo. Kaya niyang patatagin ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kaya niyang palakasin ang pananampalataya at pag-asa mo. Buhay ba, Ama? Kaya halina, halina, halina mga mahal ko, maniwala ka muna sa isip mo nang matanggap ng puso mo ang totoong pagtitiwala mo. Ngunit kung sa isip ay maraming pumapasok sa iyo na pag-aalinlangan at paano mangyayari yan, kailan may di mapapakita ng Ama ang mga hiwaga niya. Maniwala ka muna na ika'y walang kakayahan at di mo magagawa, ngunit siya lahat, walang imposible sa Kanya. Pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang kapwa ay isang damdamin, ang tagumpay ng isa, tagumpay nilang lahat. Ang isa, ang damdamin at kalooban, ang kasiyahan at kasayahan ng kapwa niya, kaligayahan nilang lahat. Ang nag-iisa at katotohanan ng taglay nila, kapag nasusunod nila ang kalooban ng Ama, maligaya silang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Yan ang patotoo na isang espiritu ang sumasakatauhan ng mga sumusunod sa Ama. Pareha silang lumalagayak. Anong lumalagayak? Lumalargat, gayak na gayak sa pagsunod sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo. Isang halimbawa lang. Halimbawa natin si Cecilia at wag ng iba.
Palibasay alam niya, lagi kung maligo si Apo Kunching huli na sapagkat may ginagawa pa. Yun ang nasa isip niya. Di niya ginamit si Espiritu ng Ama. Di siya nagtanong at di niya tinanong. Pagpasok, Apo, o bakit? Ano bang oras? Kasi po naliligo pa kayo nun Paano mo sinabing naliligo? Alas 10 pa lang, ligo na ako. Yan ang siguro po. Yan ang hula-hula, mali-mali. Kapag ibinigay nyo, pakatandaan ninyo, maring pihitit baguhin ng Ama ang pangyayari. Kung lagi kang naniniwala ang paliligo ng tao'y alas 11, naligo pala siya ng alas 9, paano kang matatama? Tandaan ninyo, ganyan ang tao. Hula-hula, tama-tama. Subalit kapag Ama, ang siyang pinanahan mo at siyang pinagtiwalaan mo, kailan may di ka niya imamali at di ka magkakamali. Sapagkat, alam niya, ikaw ay nasa tuntuning tama. Kaya kung lahat lamang ng sumusunod sa Ama ay siyang sinusunod at sinusundan, minamaliman ang kapwa niya at nagkakamaliman dahil sa kapwa niya, ang Ama pa rin, itatama pa rin patuloy siya. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Sapagkat ang lahat ng kaganapan, maring pihitin ng Ama at may maganap na hindi alam ng tao at kaganapan ng tao ay walang-wala sa kaganapang ibibigay ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya upang mapagtiwalaan yung lubos, kung paano ang kalooban ng Ama, huwag kayong matulad sa kending mandaya na ito. Ibinilot dito, doble ang balat niya, wala namang laman ang isa. Karami niyan. Marami yan. Kung ang kamay lang ni Apo Kunching ang hahalwan dyan, paano niya yung makikita? Agad pagdaka sa makatwid. Nakatitig man sa inyo ang isang mata o dalawang mata niya at kamay niya'y gumagalaw, may ibang nakakakita at may ibang gumagalaw. Kaya pinahawakan isa. Kaya magnilay kayo. Huwag kayong tititig sa kapwa nyo. Lagi kayong magmasid sa kapangyarihan ng Ama nang hindi niya kayo iligaw at di kayo mangaligaw sa tuntunin niya. Buhay bang Ama? Sapagkat siya lamang ang may karapatan sa lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo kahapon? Kailangan sinasanay po kayong wala at matutuloy naman kayong nagtitiwala. Diba? Tandaan po ninyo, dapat naniniwala at nagtitiwala kayo sa mga alagad. Sapagkat, ang Kristo, hinayo niya yung mga apostol na binigyan naman niya ng karapatan para magampanan nila yung dapat. Ngayon, kung kayo po ay naririto at bilang Apo Kunching ay wala, kung ang pagtitiwala at paniniwala nyo sa mga iniwan ay tapat at totoo, kikilos ang kapangyarihan ng Ama, makakamtan nyo yon. Dahil po tayo ay kailangang lumagot, lumaganap, kumisan talagang hindi pwedeng hindi po kayo iwanan ng isang Apo Kunching. Wala naman pong kakambal. Kaya hindi pwedeng mag-impostor na tumayo, may maskara Apo Kunching, hindi naman. Kaya masanay na kayo sa mga mukha ng mga alagad na ito upang kapag wala, narito pa rin kayo. Sino po ba pinupuntahan nyo? Si Apo Kunching. Ba't pag wala si Apo Kunching, maalis kayo? Huwag naman. Dapat nandyan si Apo Kunching, wala si Apo Kunching, narito ang Kristo, narito Espiritu, nandyan pa rin kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kailangan masanay na kayong pagmisay iniiwan. Dahil kailangan yun. Wala naman pong magaganap kundi sa kalooban ng Diyos kapag kalooban niya at pinagkaloob niya, kailangan po yun. Ibig sabihin, pag kinalooban niya at magkakalooban niya, at siyang may kaloob, pangangalagaan niya yung kanyang tahanan, yung kanyang gawain. At mayroon siyang pinagtitiwalaan. Kaya naman, magtiwala rin kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kailangan
kahit wala si Apo Kunching, kahit wala po, ito, sabi ng tao, kahit wala si Apo Kunching, ito po, kahapon, sabi ko, Panginoon, gusto ko makahabol sa iyong gawain. Subalit, kalooban mo pa rin ang maghari at manguna. Ayaw kong humiling sa iyo, kundi kalooban mo at kagustuhan ng maganap. Kaya kung ano po ang kalooban mo, batid mo po ang lahat, sabi ko. Kaaga ko pong umalis, pero hindi po ako agad-agad natapos. Kaya, no naman po kaming matapos, na traffic naman kami sa EDSA. Haba ng traffic. Pero kung hindi po, inabutan ko kayo, hindi niya po kaloobang makahabol ako, kaya na-traffic ako. Alangan naman po mag-overtake kami, hindi naman po kami eroplano. Pag nag-overtake kami, sa daming pila na yon, hararagasa, baka mahuli kami, kaya po, sa patnubay ng Ama, pagdating ko'y tapos na, ngunit, ang Diyos ay pag-ibig, kaya wala man po ako bilang tao kahapon, nandiyan naman ang Panginoon, kaya yung mga nagbata, nakinabang din. Salamat anak, lumipad na ba yung mga manok? Alis na yun, Oo nga naman, Di naman masamang mag-alaga ng manok. Kaya lang, huwag kang pagagamit sa manok. Kailangan ng manok ang gamitin mo. Na makinabang ka at pakinabangan mo siya, pero huwag siyang makinabang sa iyo. Na pinerhisyo ka. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, binuhay ng Amang mga manok. Binuhay niya yung lahat ng hayop, Iyan para gamitin sa mabuti, hindi para gamitin mo sa ikapagpapahamak mo o ikasisira ng buhay mo. Kaya kung lahat lang po ng nilikha ng Panginoon ay ginagamit sa mabuti, alam nyo, tao lang naman ang nakatuklas ng lahat ng iyan Sabong, tao, demonyo, kasama. Sa Diyos ba yun? Pagka sa sabong may pera ka, pag sa pamilya wala kang pera. Kung marami ka naman pera, tatabi mo yun para doon, lolokohin mo pa asawa. O kung halimbawa naman, pinaalam mo nga, nagngingit-ngit na galit pa, wala kang pinakikinggan, napapatay mo yung asawa mo sa sama ng loob. Dapat hindi ganun, Alam niyo po, wala namang perfect na pamilya. Meron bang perfect? Taas nyo nga kamay kung may perfect. Meron bang walang kasalanan ng lalaki at puro babae na lang ang may kasalanan? O walang kasalanan ng babae at puro lalaki na lang may kasalanan? Hindi. Tandaan nyo po yan. Babae at lalaki parehas na may kamalian. Dahil walang perfect. Ngunit kung may kamalian man ang babae at lalaki, nag-uusap silang dalawa, matatama rin, matutumpak rin. Kaya pag-uusapan nilang maayos, magaganda at gaganda pagsasama. Wag naman yung kung sino na lang yung mabait siyang nagsasakripisyo. Pag umaringkada yung isa, aringkada parehas, hindi rin maganda. Kailangan may taga-preno, may nagpipreno. Pag umaringkada yung isa, aaringkada rin ang isa, patay kayong dalawa. Diba? Kailangan pag umaringkada isa, pipigilin ang isa. Ano yun? Yung bulusok na pag-iisip, yung bigla-biglang pag-iisip. Makukuha mo yan, sabi ng tao. Subalit, pasubali ng Ama, walang makapagbibigay nitong karunungang ito maliban ang kanyang espiritu. Kaya halina, paanyaya sa inyo, lalaki at babae, espiritu niya, espiritu ng Ama, ang kuhanin, tanggapin, at kilalanin ninyo. Buhay ba ang Diyos? Nung panahon na yaon,
sa maraming panahon na lumipas, makikita mo, kung susuriin niyo po, tama nung panahon na yun, maraming paladasal. Pero hindi naman din lahat ng tao inatama ang buhay. May mga mali rin namang nagaganap. Ano pa kaya ngayon? Na kung lahat ng kasibulan ng mga kabataan ngayon ay wala nang naituro ang magulang kundi sa mga gadget. Ano pa ang mga susunod? Paano pang mabubuhay ang takot ng tao sa Ama? Paano pang magkakakilala, magkakaroon ng pagkilala ang mga batang ito sa Kanya? Itong edad na ito, yung edad na yan, ang tinuturo na kung paano gumamit ng iPad. Itinuturo na kung paano gumamit ng cellphone. Itinuturo na kung paano gumamit ng maraming bagay. Sino pa magtuturo ng manalangin ka muna, anak? Ano nga ang ituturo? Ikaw na inay mahilig din sa ganun. Wala nga O sige, idaan nyo sa imahinasyon ninyo at pag-aralan ninyo kung ganyan na ang buhay dito sa mundo. Ano nang mga susunod sa mga anak nyo? Sino pang magkakaroon ng takot? Meron pa ba? Meron pa ba? Di ba wala na? Kaya simulan nyo na, kayong mga ina, kayong mga ina, kayong mga ama, magturo na kayo, kayong mga lola. Huwag puro lamang ang tuturo nyo. Anong gusto mong pagkain? Anong gusto mong ulam? Anong gusto mong merienda? Anong gusto mo? Ituro na. Magturo na. Maawa kayo sa mga susunod na henerasyon. Sige. Tulad lang ng batang ito. Santambak ang tagapagturo ng magdasal pag tinumpong parang walang pinakikinggan, kasarap iyuntog kung bilang tao ka, no? Ay talagang madudokdok mo, ano? Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, sa halip na idokdok mo, dokdokan mo ng halik. Buhay ba ang Diyos? Pag nainis ka, yuntog mo na lang. Huwag naman. Buhay ba ang Diyos? Kailangan may kinatatakutan. Ano? Huwag yung sunod-sunuran. Kaya magalak kayo, magpasalamat kayo kung may mga anak kayong mababait, may apo kayong mababait, sapagkat biyaya yan. Biyaya yan. At yung kabaitan na yan, patuloy nyo pang diligan. Patuloy nyo pang patatagin. Nang sa gayon, kayo rin ang makinabang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano kung walang magtuturo? Paano kung wala nang magtuturo? Kung wala nang maglalakas loob sa kapwa-tao dahil pinalakas ng loob ng Diyos? Wala nang magbabata, wala nang magsasakripisyo. Paano na? Sige nga, ano ang kasunod? Kaya, mahalin mo kapwa mo, sarili mo, mahalin mo, ngunit ipahigit mo ang Ama ng maturuan kaniya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ba kayo? Masaya ba ang buhay? Dakila ba ang Diyos? Kaya turuan. Iba yung may oras. Iba yung may panahon. Huwag yung trabaho lang ng trabaho, wala nang pakialam sa pamilya. Ipinagkatiwala sa katulong sa yaya. Hindi naman inaalam kung anong ginagawa ng yaya ng katulong. At yung iba naman, pinagkakatiwala sa lola. Yung lola pala'y sugarol. Habang nagbabantay ng apo, nakaupo rin si apo. At pag humihingi, kurot. Okay. Hindi po kayo naniniwala, may ganon? Marami yan, lalo na mukhang pera, ang lola. May magulang palang ganon, ano? Nakakahiya sila. Buhay ba nga, ma?
Sariling kapakanan, sariling kagustuhan ang hinahanap, sariling ligaya. Ang tunay na nagmamahal sa anak, sa asawa, sa kapatid, sa magulang, abay nagsasakripisyo kapwa sila. Hindi, ang gusto lang ng isa't isa yun lang ang sinusunod. Ngayon, kung maiisip naman ng anak, nakita mo sa magulang mo'y gano'n, abay wag mong tularan, ano? Tama baga? Kaya napakaganda. Oh, tamo mga candy na yan, madadaya. Lagi niyong tatandaan, makinig kayo sa Ama at pakinggan niyo siya. Kaya, mga lola, mga lolong mababait, kapapalad ng mga apo nyo na nagtuturo kayo ng maganda. Mga lola, mga lolo na mababait at marunong magturo ng mabuti sa mga apo, kaso swerte ng mga apo. Eh, paano kung tinuro mo sa apo mo, puro pera, puro galit, puro sigaw, puro kayabangan. Tuturo mo sa apo mo, kaya pag lumaki ang apo mo, sinong lalaban sa akin? Di ba? Kung yung may nagtuturo na nagkakamali pa, ano pa kaya yung walang naituturo, tinuturuan? Mabait ang Diyos. Tinitingnan lang ang katapatan mo niyan. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ng batang ito, pag pinalaki mo yan sa karga, at habang nakikipagkwentuhan kay karga-karga mo siya, lalaki yan sismosa. Tama po. Sapagkat, kung ano yung nakikita ng bata, ginagaya, di ba? Mayroong isang bata. Mayroong isang bata. Hawak niya yung hawak niya yung kutsilyo. Eh, bakit mo hawak-hawak yan? Kwento yan. Hinahasa, kunwari naghahasa. Eh, yan ang lagi ko nakikita sa lolo ko eh. Kagandang sumagot, ano? Mayroon namang bata, kukulong. Pagka dumating ang magulang, tsaka hahanapin. Ilalabas. Nako, hindi tama yan. Hindi tama yan. Tandaan nyo, hindi tama yan. Party-party lang. Putol-putol. Pag sanay yung bibig mo sa masarap, pag kumain ka ng hindi masarap, parang sinasapal. Ano? Pero pag hindi ka sanay sa masarap, pag nakakain ka ng masarap, aba, natutuwa ka, no? Kaya ano ibig sabihin? Mas maganda yung sanay sa wala. Pag nagkaroon, masarap. Diba? Eh, pag marami ka at nawala, nako, yun ang mahirap. Pero kung ikaw ay nagkaroon at nagsimula ka sa wala, masarap. Lagi niyong tatandaan, pagka mayroon kang halaman, sa tuwing titingnan mo'y wala pang bunga,
Kapag magagalitin ka, sasabihin mo, hindi ka na nagkabunga. Pero kung ikaw ay mababa ang loob at marunong maghintay, sasabihin mo, ay, kailan ka kaya magkakabunga ng ikaw ay matikmang ko? Ganon ang ginagawa mo. Isang araw nung makita mo magkabunga, tuwan-tuwa ka. Tama ba ga? Ganyan ang Ama. Lahat ng mga anak niyang walang pinamumung at di nagbubunga ng mabuti, kapag nakita niyang mabuti binubunga, tuwang-tuwa siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Kanya-kanyang kaloob, kanya-kanyang bahagi ang Ama. Kung anong binabahagi sa inyo, pasalamatan nyo. Kung ano yung nasa sa inyo, makontento kayo. Habang binibigyan kayo, pasalamat na walang humpay. Habang naririyan kayo sa pagbabatawag, kayong susuko at maiinip hanggang sa ibigay niya ang kalayaang ganap. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Taas mo. Konting bata pa. Kumusta ka na? Kasi yung mga ugat niya, yung muscle niya, hindi pa masyadong maandar, pagod, hirap. Ano bang ginagawa mong paghaplos? Face towel, yung mainit, i-massage mo siya. Face towel, no? Face towel na mainit. Yung mainit na kaya mo, babasage mo sa gabi, ha? Kumusta? Anong pakiramdam mo? Sakit? Nangakanga? Lahat na yan, kung pagninilayan nyo po, sige, magsuri kayo. Pa? Yung mga kanga. Pahinga, isang basong tubig. Kumusta na po? Kung pagninilayan ninyo, sila, iba ang sakit. Siya, iba ang sakit. Siya, iba ang sakit. Ikaw, iba ang sakit. Ikaw, iba ang sakit. Siya, iba ang sakit. Iba't ibang sakit. Iba't ibang sakit. Pero sa isang Diyos, ang iba't ibang sakit, kaya niyang gawa ng paraan lahat. Buhay bang Diyos? Sige. Sa isip at damdamin mo, kailangan diretso pumapasok yan.
Pinatest mo na ba yung T3, T4 mo? Patest mo, no? Kumakabog ang dibdib mo. Sige. Wala ka sakit sa puso. Ito, patest mo. Oh. Tines na yung dugo mo? Anong pinatest mo? Para sa goiter. O, tapos? Saan ka nagpa-test? Sa harap po ng hospital din sa amin. Yung acid dito magmumula yan. Bakit yan? Eh, ano yan? Anong pinatest mo gusto kong makita? Ha? Eh, wala doon. Endoscopy sa bituka yun eh. Hindi po, dinano lang po sa akin dito. Tapos dito, acid daw po. Oo nga, may acid ka nga, pero hindi ganun kagrabe. Gusto ko makita yung result mo. Lahat. Lahat. May tatanong ba kayo? May tatanong ba kayo? Maaring doon sa mga check-up na sa laboratory, maaring may nagkakamali dyan, ano? Pag first opinion, second opinion, third opinion, pare-parehas lang. Yun. No? Kaya dapat pag nagpapa-check up kayo, ay first opinion kayo, second opinion, third opinion. Pag nagkapare-parehas yan na isa lamang ang result nila, yun na yun. Ano? Tama ba? Kaya lang, malaking pera. Malaking pera eh. Dahil hanapin mo sa tatlong opinion eh. Eh kung may pera ka naman at talagang naghahanap ka ng resulta, di ba? O di gawin mo yon. Bakit? Pag sa unang paggagamot sa inyo, walang nangyayaring maganda. Uminom kayo ng gamot mga almost 1 month na, wala pang nababago. Eh, hanapin mo uli yung isa. Pag ganun yung resulta, hanapin mo pa yung isa kung talagang alam. Dahil pag nagpantatlot, isa lang ang resulta, siguradong yun na yun. Pero hindi mo sasabihin ganun ang resulta sa isa't isa. Hindi mo hanapin, hindi mo sasabihin. Pakita mo. Tama ba? Hanapin mo yung isa. Kung may pera kayo, kung wala kayong pera, sa Diyos kayo. Buhay ba nga ma? Dahil wala man kayong check up, pampadoktor, kung bubuhayin kayo't mabubuhay, sigurado bubuhayin pa rin kayo. Hindi naman ngayon wala kang pera, mamamatay ka eh. Hindi sana kung lahat ng may pera, hindi na namatay. Kung pera nakapagpapabuhay. Tama baga? Tinuturuan kayo ng dapat. Huwag kayo nagdudumali, huwag kayo nagmamadali, huwag kayo nagagalit. Ngunit salamat kung doon sa isa ay resulta nyo'y tama na at nakuha na yung gamot para sa inyo. Kung sa isang pagpapacheck up nyo ay nakuha na ang inyong gamot, ay naging maganda ng resulta sa inyo, nahiyang na ninyo, nagtama na, naglapat na, nakapagpagaling na yun sa inyo, sabi, mas maganda. Pero, kung sa albularyo kayo babayad ng 35,000, abay, magdoktor ka na muna. Ano? Tama ba? Ba't babayad ka ng, kahit 5,000 lang, huwag kang babayad. Kahit 1,000 lang, huwag kang babayad. Lagi niyong tatandaan, kung tunay na lingkod ng Diyos, walang bayad. Kaya,
Walang bayad ang kandila, walang bayad ang tawas. Dahil hindi nagtatawas ang anak ng Diyos. Si Kristo ba nagtawas? Kung mayroong magaling na maggagamot na nagtatawas at nagkakandila, wala ring masama. Wala ring masama. Kaya lang, magkano lang ang tawas? Magkano lang ang kandila? Ano ba yung tawas na tinatawag? Yun nga, yung kandila. Upo muna ako. Magkano ba ang kandila? Ha? Magkano ang kandila? Yung pinakamahal na kandila, magkano? Pagka pinakamahal na kandila, siguro pan-display na yun, ano? Tama ba? Nilalagay sa mga mesa. Pinandi-display ng mayayaman, hindi ginagamit pang tawas yun. Kaya pag ginamit na pang tawas, pinakamahal na siguro ang 500. May kandila bang pantawas na gano'n? Ha? O sige, kung gusto nyong patawas, magbayad na kayo ng 500. Siguraduhin nyo lang kung kayo gagaling. Sige na rin. Basta gumaling kayo, ano ba kung nagbayad kayo ng kahit na 10,000? Gumaling kayo. Ano ba? Pera lang yan Makikita nyo yung 10,000 pag magaling na kayo. Pero kung wala, ba't magpapa 35,000 ka pa? Ano? Ay, hindi naninira sa dakong ito. Walang sinisira, walang tinutukoy na tao. Walang tutukuyin na kahit na sino. Ang sinasabi sa inyo, magnilay kayo. Magnilay kayo. Ano? Magnilay kayo. Bakit kailangan magbayad? Para langis. Saan dadali ng langis? Magkano ang langis? Tapos, nagbibigay ka ng 50 pesos. Iuulog mo sa paralan. Ganun po ang meron po. Wala ako sasabihin. Yun ang pananaw mo, sumulong ka. Pag may sinabi ako, Yung mga bata doon sa akin, papatatawan. Yung mga bata saan ko, may lagnat, idadala doon. Tapos, paano napilay? sa tawas nalalaman pag may pilay. Magaling. Patawas kayo nang malaman nyo kung may pilay kayo. O sige, pagpalagay na. Magkano yung langis? Pero po, dati niya langis. Dati na po niya langis siguro yun. Dati niya ng langis. Sa Makatwid, dati niya ng langis. Siguro pag ganyan, 50 pesos. 30 lang po siguro. 30 lang. O, ikaw may kasalanan pag nagbayad ka 50. Diba? Hindi naman po napipilay yan. Hindi napipilay. Yung pong mga bata doon sa paglinag na. Pag nahilot, May pilay, sabi niya po, may pilay sa likod. pag nilagnat at nahilot, magaling na. Minsan po, dadala sa doktor. Siguro may Ano po? siguro po, nilaalis yung pilay niya. Ganon. Kala kong tinawas may pilay. Mga minamahal, walang masama. Kahit na ano pa, kung sa mabuti at ikabubuti, sumulong kayo. Subalit,
lagi niyong tatandaan, tuntunin niyo ang banal na aklat. Nilangisan ni Eka, ginanyan lang. Hindi hinilot ang buong katawan, malagkit yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ba't naman nanggagamot kay magpapakahirap ka pang pati kamay mo'y mamamaho sa langis? Tapos darating yung isa, lalangisan mo rin. Ihilutin mo rin, ay maghanap buhay ka na lang. Tama po ba? 50 pesos, manghihilot ka. 50 pesos, manghihilot ka. Uy, magtinda ka na lang ng 10. Hindi. Isda. Ano? Pagkatapos mong nagtinda, malansa ang kamay mo. Pag nakahugas ka, wala na. Pag naghilot ka, hindi ka pwedeng maghugas. Kasi pagod eh. Pag naghugas ka noon, pasma. Baka sa kakahilot mo mga 5 taon. Ganyan ka na. Ano? Mahal, huwag kayong magagalit, huwag kayong mag-iisip ng masama. Tinatama lang ang pananampalataya ninyo. Manalig lang kayo. Magtiwala kayo. Kapag tiniwala mo ang buhay mo sa Diyos, pag sinabi sa'yo, may pilay ka, para lang islang Eka, o sige, nagbigay ka, hinilot ka, kailangan gumaling ka. Tandaan ninyo, pilay man, pag nabali, hindi pagdaka, karaka, dugtong na yan. Kahit hindi simentuhin, magdudugtong yan. Huwag lang sana baling-bali eh. O kahit baling-bali pa, mapagdudugtong ba yan pag nagtama sila? Huwag lang magkalihis. Kasi pag nagkalihis na ganyan, si Apo Kunching walang alam. Nabali ito, naglihis sila, magkaganyan ang tuhod mo, halimbawa dapat magkaganyan sila. Paano yan makakalakad? Ha? Di iiksi yan. Ahatakin mo yan, dapat magkadugtong yan. Dahil nabali nga at bumaba, di naturalmente, patutubuin mo muna yung lamad dun, ugat at saka yung buto mong tutubo. Kaya maghintay ka para tumubo yun. Subalit hindi maaaring nakaganyan, pagkatapos ay hintayin mong tumubo. Kailangan paglapatin mo muna. Tama ba? Ngunit yung sinasabing pilay-pilay, ang bata, pag sinabing may pilay, pilay na tinatawag na pilay hangin. Yung mga pilay hangin, nalamigan, o kaya ay nalihis ng konti. Dahil pag yung batang maliit na yan, pilay talaga ba? Hindi mo yan makakali. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kayong mga maghihilot dito, huwag kayong magagalit. Hindi kayo ginagalit. Tama lang, dapat matama lang. Ano? Pag hinilot ka, oo nga naman, hinilot ka eh. Bahala na kayo. Sapagkat pag may sinabi si Apo Kunching, kayo ang magkakasala. Sasabihin, ay naninira Eka. Yung sabi niya Eka, masama yun. Sabi niya Eka, hindi tama. Walang sinabi. May sinabi ba? Walang sinabi. Walang sinabi na mali yun, na hindi tama yun, na ganyan-ganyan. Walang sinabi. Kundi ang sinabi, dapat matama ang lahat ng ginagawa. Walang perfecto, walang perfectong buhay. Walang perfect ang gawa. At Diyos lahat ang tama at marapat. Kaya sa Kanya kayo humingi na matapak ang inyong desisyon, matama ang inyong isip, makaunawa kayong ganap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Pinakamabuti siguro, pasuri mo, lalamunan mo. No? Para makita mo yung resulta. Ha?
kahit na dito may mga gumagaling, subalit, tandaan nyo, hindi lahat ay nakakatanggap ng himala. Bakit? Ganun ba kalalim ang pananalig? Ganun ba katapat ang paniniwala? Ganun ba ang pag-asa? Ang Diyos ba? Kapag siya, sigurado, habang may buhay ka at mabubuhay ka, pamamaraan niya, makakamtan mo. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, walang masama. Uminom ng gamot, magpa-doktor, magpa-ospital, kaya lamang, tandaan ninyo, unang-unang dapat nyong gawin, sa Kanya kayo pumiling, manalangin, magtiwala, at ituro sa titingin sa inyo kung ano ang dapat at ang kapangyarihan ng Ama ang magharing ganap. Pagpalain kayo, tayo na sa Antipolo. Pwede po ba wala ng bendisyon?